Ang sea iguana ni Chen ang mabilis na dumating at tumama sa bangka ng tulisan mula sa ibaba. Sa harap ng lakas ng sea iguana, hindi nagtagal ang bangka at nahati sa dalawa. Laking gulat ng lahat ng mga tulisan, hindi nila naiintindihan ang nangyayari. May nasagasaan ba silang malaking bagay? Nang masira ang barko, lahat ng mga tulisan ay nahulog sa dagat. Nang mahulog sila, nakita nila ang sea iguana ni Chen, na 2 metro ang haba at mukhang halimaw sa dagat. Nang makita yon, natakot ang lahat ng mga tulisan at nagsimulang tumakbo patungo sa baybayin na sumisigaw, "May halimaw!" May tumulong, isa-isang nagsimulang manghuli ang sea iguana ni Chen sa mga tulisan na tumatakas. Napagtanto na walang paraan para makatakas sila. Isang tulisan ang naglabas ng kanyang baril na nagsasabing, "Hindi naman tayo makakatakas pa rin. Ilabas natin lahat, hindi ako naniniwalang makakaiwas ka ng bala." Tinutukan niya ang sea iguana at binaril, ngunit tumalbog lang ang bala matapos tumama sa sea iguana. Nang makita yon, mas natakot ang mga tulisan na yon, at bago pa sila makagawa ng anuman, inatake sila ng sea iguana ni Chen. Sa ilang segundo, pinatay nito ang lahat ng mga tulisan na tumatakbo palayo sa kanya. Matapos patayin silang lahat, kinuha ng sea iguana ang melite sa bibig nito na nakuha ng mga tulisan mula sa receiver na tulisan at bumalik. Maya-maya, sa kwarto ni Chen, binuksan ni Chen ang melita, at napuno ito ng pera. Ang isang stack ng mga bill ay 10 grand, ang ibig sabihin ng 300 stacks ay 3 milyon. Sa pagtingin sa lahat ng perang yon, naisip ni Chen, ang perang inilatag sa harap mo ay parang mas totoo kaysa mga numero sa bank card. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa susunod na umaga sa isang kafe. Pumunta si Chen sa kafe kasama ang kanyang sekretarya na si Su Lingyu. Lahat ng lalaki sa kafe ay namangha nang makita ang isang napakagandang babae tulad ni Su Lingyu, na nagbibigay ng malamig, hindi maaapektuhang vibe. Siya ang pinapangarap na babae ng bawat lalaki, ngunit hindi man lang nilinggan ni Su Lingyu ang mga lalaking yun at pinuntahan si Chen na may dalang mga papeles, nagtanong, "Boss, pakipirmahan ito." Nang marinig ito, ang lahat ay nagseselos, nag-iisip, ito ba ang kanyang amo? Mukha siyang bata, tumayo si Chen at seryosong sabi, "Balik na tayo sa kumpanya." Ipaalam sa lahat, oras ng pagpupulong. Nang makita ng mga tao ang kilos ni Chen, naisip nila, ang pakiramdam ng binata na ito ay parang hindi natitinag na parang bundok. Nakakatakot ang presensya niya. Nang maglaon, sa silid ng pagpupulong, itinuro ni Chen ang isang graph at sinabi sa kanyang mga manggagawa na hawakan ng mabuti ang bawat maliit na detalye, at sila ang magiging mga bayani ng kumpanya. Hanggat ang pagganap ng kumpanya ay patuloy na tumataas, sa pagtatapos ng taon, lahat ay nakakakuha ng isang malaking bonus, sinabi niya. Habang nagsasalita si Chen, bigla siyang nakatanggap ng voicemail mula sa kanyang paaralan na nagsasabi sa kanya na ngayon na ang huling araw para magparehistro para sa paaralan, at siya na lang ang natitira sa kanyang klase. Nang marinig ang voicemail, nagpadala si Chen ng paumanhin na mensahe sa kanyang guro na nagsasabing pupunta siya ngayon. Tumalikod si Chen para umalis habang sinasabi sa lahat na kailangan niyang magparehistro sa paaralan, at dahil wala masyadong gagawin ngayon, lahat ay maaaring umalis ng maaga sa trabaho. Itinuro din niya na habang wala siya, si Su Lingyu ang hahawak sa lahat ng usapin ng kumpanya. Gulat na tanong ni Yaksen, "Estudyante pa rin ang amo?" Sabi ng isa pang babae na nakatayo sa tabi, "Si boss ay mukhang composed. Akala ko siya ay isang mayamang tagapagmana na pinalaki ng may perpektong asal." Lumipat ang eksena sa N University campus. Pagdating doon ni Chen sakay ng kanyang bagong luxury car, nagulat ang lahat, iniisip kung rich kid ba talaga si Chen. Nakilala ng isang lalaki ang kotse ni Chen at sinabi sa iba pang mga estudyante na ang kanyang sasakyan ay nagkakahalaga ng mahigit 2 milyon. Biglang umikot ang balitang ito sa campus forum ng N University. Isang video ni Chen ang naipost sa forum na nagsasabing, sa huling araw ng pagpaparehistro ng bagong estudyante, isang matangkad, mayaman, gwapong lalaki ang nagpakita sa isang kotse na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyon. Maraming nagkomento sa post, nakilala siya ng isang estudyante sa klase ni Chen at nagkomento, hindi ba si Chen Chu yun?
Napakagwapo niya noong summer, ang isa pang lalaki ay nagkomento na nagsasabing, who cares kung gaano siya kagwapo? Pagmamaneho ng kotse na nagkakahalaga ng 2 milyon, ang kanyang pamilya ay dapat na bilyonaryo. Nakatingin sa campus forum ng unibersidad ang isang babaeng may dilaw na buhok na may napakahayag na damit, at nang makita niya ang larawan ni Chen ay naisip niya, napakapamilyar niya, lalo na ang kanyang mga mata, itim at puti na parang mga bituin, na kumikinang ng matalim na kinang. Habang binabasa ang mga komento sa post ni Chen, nakita niya ang isang komento na nagsasabing, hindi siya freshman, sophomore siya sa finance department, nagsisimula na siya ngayon sa junior year niya. Chen Chu ang pangalan niya. Nagulat ang babaeng may dilaw na buhok nang marinig na nasa departamento ng pananalapi si Chen at nasa parehong taon niya. Matapos makumpleto ang kanyang pagpaparehistro, pauwi na si Chen, iniisip na mabilis na bumubuti ang kanyang katawan at lakas. Ngunit ang 8 extremities, cloud steps, at 10 leg technique lang ang alam niya. Napagtanto niya na kailangan niyang matuto ng mga bagong kasanayan upang mas mahusay na makontrol at magamit ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan. Habang naglalakad ay may nakita siyang mga estudyanteng nagsasanay ng martial arts. Nang makita sila, naisip ni Chen, isang taong ganyan, kaya ko silang lapidin ng isang sampal. Naiintindihan ni Chen na hindi para sa kanya ang mga mag-agarang galaw na yon. Kung gusto niya ng kontrol, kailangan lang niyang patuloy na sanayin ang kanyang sarili. Kaya, pagkalabas ng paaralan, si Chen ay hindi umuwi, ngunit pumunta sa Longteng Steel Company. Sinabi niya sa receptionist doon na gusto niyang mag-customize ng ilang bakal, mga 100 tonelada o higit pa. Nang marinig yun, pinakiusapan siya ng receptionist na sundan siya sa VIP lounge, at makikipag-ugnayan siya sa kanilang sales manager. Pumunta si Chen sa VIP lounge, at pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, dumating ang manager. Binati ng manager si Chen at tinanong kung anong uri ng bakal ang gusto niyang orderin. Sinabi ni Chen sa manager na gusto niya ng isang bakal na haligi, 2 metro ang lapad at 5 metro ang taas, at ilang bakal na block, na tumitimbang ng 1, 5, 10, at 20 tonelada bawat isa. Nang marinig yun, kinakalkula ng manager at sinabi kay Chen na batay sa kanyang mga kinakailangan, ang kabuuang bigat ay humigit kumulang 200 tonelada, at ang tinatayang gastos ay humigit kumulang 700,000, ngunit ang huling presyo ay depende sa tapos na produkto, sinabi ni Chen sa manager na ayos lang, at hiniling sa kanya na magpatuloy sa pagpirma sa kontrata, pagkatapos ay lumipat ang eksena sa susunod na umaga, sa makeshift dock ng Zhangjiang Show. Ipinakita ng lalaking may salamin kay Chen ang isang malaking gusali, at sinabi sa kanya na ang buong lugar na ito ay bodega ni Chen. Nang makita yon, pinuri ni Chen ang lalaking may salamin, at sinabihan siyang bumalik, dahil gusto niyang luminggalinga mag-isa. Sumagot ang lalaking may salamin ng oo at umalis. Pagkatapos, habang tumitingin-tingin si Chen sa paligid, bigla siyang nakatanggap ng notification na nagsasabing nakakuha ang kanyang clone ng 8 evolution point sa pamamagitan ng masipag na pagkain, na nagresulta sa 0.8 constitution point. Nang makita ang mga mensaheng yon, naisip ni Chen na may mga yugto tulad ng Ming, Dark, Transformation, at Beyond Transformation, at hindi pa niya naabot ang yugto ng pagbabago. Malayo pa ang lalakbayin niya. Tumingin siya sa bodega at naisip na kapag naitayo na ang halijing bakal sa bodega, ito na ang magiging training ground niya. Ang pinakamataas na evolution point bawat araw ay 100, kaya kailangan ni Chen ng kahit isang araw pa para i-evolve ang kanyang Sea Iguana. Kung iisipin, sabi ni Chen, kumpara sa pag-usad ng higanteng butiki, napakabagal pa rin ang katawan ko. Sa kabilang banda, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan kung saan pinatay ni Chen ang mga tulisan kagabi. Kinilala ng isang pulis ang receiver na tulisan bilang si Luo Hao, na kilala bilang Big Boss Luo sa Underworld, na nagmamay-ari ng isang bar at namumuno sa mahigit 100 mga alipores. Ang kanyang kanang kamay ay halos maputol ng isang mapurol na sandata na may di kapanipaniwalang puwersa, na halos hindi nakabitin sa isang sinulid ng balat. Nakahiga sa tabi ni Luo Hao si Iron Lao Chi, na ang dibdib ay tinamaan ng napakalakas na puwersa, naduraj ang kanyang mga organo,
at pinatay siya kaagad. Napagpasyahan ng pulisya na ang tatlong lalaki ay pinatay sa loob ng 1 minuto ng parehong tao. Naunawaan nila na ang lakas at bilis ng indibidwal na ito ay nakakabaliw. Lahat sila ay nagtataka kung sino ang makakagawa ng ganito. Habang sinusuri ng kapitan ng pulisya ang mga bangkay sa dalampasigan, bigla siyang nakatanggap ng isang wireless na mensahe na nagsasabi sa kanya na nakakita sila ng isa pang bangkay sa dagat. Kasabay nito, sa Tianlin Maritime Company, nagpapahinga si Chen sa massage chair. Pumasok si Secretary So Leng-yu, at sinabi kay Chen na ang kumpanya ay walang trabaho araw-araw, at lahat ay naglalaro lamang. Tinanong niya si Chen kung hindi ba sila dapat mamigay ng flyers or something. Sinabi sa kanya ni Chen na hindi na kailangan. Sinabi, ang negosyo ay tulad ng pangingisda, hintayin ang isda na kumagad. Pagkarinig sa mga salita ni Chen, naisip ni So Leng-yu, kahit na isa kang rich kid boss, hindi ba tayo malugi ng ganito? Gusto mong hintayin na kumagad ang isda, ngunit kung hindi tayo mag-advertise, paanong may darating sa atin? Habang iniisip niya yon, biglang pumasok si Niacsen sa opisina ni Chen at sinabing, "Boss, may naririto para makita ka." May business deal daw silang pag-uusapan. Nang marinig ang Niacsen, nagulat si So Leng-yu. Hindi siya makapaniwala na may dumating talaga para maghatid ng pera. Pagkaraan ng ilang minuto, inakay ni Niacsen ang isang lalaking naka-white suit papunta sa meeting room. Pagpasok ng lalaki, hiniling niya si Zhang Laoda, ang dating boss ng kumpanya. Ipinaalam ni Chen sa lalaking nakasuot ng puting suit na si Zhang Laoda at ang kanyang mga tao ay nasa ilalim na ng kanyang pamumuno. Nang marinig ito, pinuri ng lalaki si Chen sa pamamahala upang makuha si Zhang Laoda sa kanyang panig. Pagkatapos ay nagpakilala ang lalaki bilang si Wang Tianhua. Tinawag siya ni Chen na Boss Wang at inanyayahan siyang maupo at mag-usap. Nang makaupo na silang lahat, nag-alok si Su Lingyo, "Boss, gagawa ako ng tsaa para sa inyong lahat." Tumango si Chen bilang pagsang-ayon, at pagkatapos ay bumaba na sila sa negosyo. Inihayag ni Wang kay Chen na mayroon siyang 1 siglong gulang na lumubog na barko na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon. Tinanong niya si Chen kung ano ang naisip niya, at kung magagawa niya ito. Buong kumpiyansa, tinanong ni Chen si Wang tungkol sa kung paano niya binalak na hatiin ang mga kita sa sandaling mabawi nila ang mga kalakal. Sinabi ni Wang na dahil ibinigay niya ang mapa, kukuha siya ng 70%, at makakakuha si Chen ng 30%, dahil iyon ang magiging rate kahit nasa mga internasyonal na koponan. Nang marinig ito, iminungkahi ni Chen si Wang na maghanap na lang ng international team. Nagulat ngunit hindi nagalit. Tinanong ni Wang si Chen para sa kanyang mungkahi. Mahigpit na iminungkahi ni Chen ang 50 hanggang 50 na hatian. Idinagdag, kung hindi, kalimutan nito. Si Wang, alam na ang pribadong pagsagip ay halos imposible sa ilalim ng mahigpit na kasalukuyang mga batas, at si Chen ang kanyang tanging shot. Huminto sa pag-iisip, sa wakas, nilinggan niya si Chen at tinanong kung sigurado ba siyang mapapamahalaan niya ang pag-recover. May kumpiyansa na tiniyak ni Chen sa kanya, "Sa mga lalaking tulad ni Zhang Laoda sa ilalim ko, kung panatag ka, maaari kang sumama at makita mo ang iyong sarili." Sumang-ayon si Wang, at inabot ang kanyang kamay. 50 hanggang 50 ito noon, "Kasiyahang magtrabaho kasama ka." Kinamayan ni Chen ang kanyang kamay at tumugon, "Ang kasiyahan ay akin." Samantala, sa police headquarters, iniimbestigahan ng police captain ang mga bangkay na natagpuan sa dagat sa coastal area nito. Laking gulat niya nang makita ang mga exaggerated claw marks sa mga bangkay. At hindi maisip kung anong uri ng nilalang ang maaaring magkaroon ng mga kuko na ganoon kalaki. Nag-log in siya sa confidential internal dialogue system, na naiulat na ang maramihang pagkamatay na pinaghihinala ang sanhi ng pag-atake ng beast sa kanyang mga superiors. Nag-attach din siya ng isang confidential file, at sa wakas ay nakatanggap ng tugon na nagsasabing iimbestigahan ng mga propesyonal ang kaso. Pagbalik sa kumpanya ni Chen, dumating ang malaking bakal na halijing iniutos ni Chen, si Su Lingyo, na nagulat sa laki ng haligi, ay nagtanong kay Chen kung para saan yon. Ipinaliwanag ni Chen na isa itong halijing nagpapatahimik sa dagat, inilibing sa pier upang patatagin ang tubig,
at pinipigilan ang mga hari ng Sea Dragon, na mangha si Su Lingyu sa kaalaman ng kanyang amo. Pagkatapos bayaran ang bakal na haligi, tiningnan ni Chen ang balanse ng kanyang account, na 321,800 lamang. Nang makita ang kanyang balanse, naisip ni Chen sa kanyang sarili, lumilipad lang ang pera. Ngayon ako ay bumaba sa maliit na ito. Maya-maya, pumunta si Chen sa Bixi Garden Complex, kung saan nakatira ang kanyang secretary na si Su Lingyu. Lumabas siya ng sasakyan at sinabing, "Boss, sorry sa abala ulit, bakit hindi ka umakyat para kumuha ng tubig?" Hudyat ito mula sa kanya. Pero tumanggi si Chen, na binanggit na may gagawin pa siya sa lalong madaling panahon. At pagkatapos ay umalis siya. Nang umalis si Chen, nakaramdam ng sobrang kahihiyan si Su Lingyu, iniisip kung gaano katapang ang kanyang imbitasyon. Lalo siyang nahiya nang bigla niyang maalala na nakapatong pa rin sa sofa ang kanyang underwear. Samantala, ang dahilan kung bakit tinanggihan ni Chen ang imbitasyon ni Su Lingyu, ay dahil sa hapunan kanina, hindi niya sinasadyang naputol ang kanyang mga chopstick, na pagtanto ng pangyayaring ito na kailangan pa niyang magsanay sa pagkontrol sa kanyang lakas. Kaya, pagkatapos umalis sa Su Lingyu, si Chen ay hindi direktang bumalik sa kanyang tahanan ngunit pumunta sa baybayin sa halip. Doon, nagsanay siya ng kanyang boxing sa pamamagitan ng pagsuntok muli ng mga bato, habang nagsasanay sa mga bato. Napagtanto ni Chen na kailangan niyang makamit ang perpektong kasanayan sa ganap na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang panloob na enerhiya, at nakita na ang kanyang aura shield ay maaari na ngayong sumaklaw ng hanggang 30 metro, nararamdaman niya ang bawat paggalaw ng hangin at damo sa paligid niya. Pagkalipas ng 3 araw, sa malalim na dagat, nakakonekta si Chen sa kanyang sea iguana, na kumakain ng pulang matang isda. Ang pulang matang isda ay na-mutate, at nang kainin ito ng sea iguana, nakakuha ito ng 210 evolution points at 21 constitution points. Pagkatapos nitong kumain, sinundan nito ang barko ni Wang Tianhua. Nang mapansin ni Chen na bumagal ang takbo ng barko ni Wang, naunawaan niyang malapit na sila. Nang tuluyang huminto ang barko, tumawag si Chen, "Boss Wang, dumating na ang iba kong crew, kailan tayo magsisimula?" Si Wang, na humanga sa mabilis na trabaho ni Chen, ay hiniling kay Chen na hayaan siyang maghanda, at sinabing magsisimula na sila ngayong gabi. Pumayag si Chen, at bumalik sa kanyang pagsasanay. Pagkatapos ng pagsusumikap, nakakuha siya ng 15 karanasan sa pagkontrol ng aura, at sa pagpapahusay ng aura, dumami ang kanyang lakas. Sa gabi, tinawagan ni Wang si Chen, sinabing hindi pa niya nakikita ang ibang tauhan ni Chen. Sinabi ni Chen kay Wang na nasa ilalim na sila ng tubig, at hiniling sa kanya na ibigay na lang ang lokasyon. Nagulat si Wang at sinabing, "Nakakabilib yun." Pagkatapos ay sinabi kay Chen na ang lokasyon ay 200 metro sa kaliwa ng kanyang barko, mga 700 hanggang 800 metro ang lalim. Matapos marinig ang lokasyon, ikinonekta ni Chen ang kanyang sarili sa Sea Iguana, at pumunta sa lokasyong yun. Ngunit sa lalim na yun, kahit na sa konstitusyon ng Sea Iguana, hindi komportable si Chen dahil sa pressure ng tubig. Pagdating sa lokasyon, nakita niyang wala doon. Tinawagan ni Chen si Wang at sinabi sa kanya, 800 metro ang lalim, sa loob ng 200 metrong radius, at wala. Nagulat si Wang nang marinig na hinanap na ni Chen ang lugar, dahil ito ay napakabilis. Hindi maintindihan ni Wang kung paano naging posible na nag-scan si Chen ng 700 hanggang 800 metro ang lalim sa loob lamang ng 20 minuto. Sinuri ng sekretarya ni Wang ang kanyang laptop at sinabi kay Wang na pagkatapos ng daan-daang taon, malamang na lumipat ang lokasyon. Sinabi niya sa kanyang amo na subukang lumipat ng halos 1 kilometro silangan. Humingi ng paumanhin si Wang at tinanong si Chen kung maaari niyang tingnan ang tungkol sa 1 kilometro silangan. Nang marinig yun, pinangunahan ni Chen ang kanyang Sea Iguana sa bagong lokasyon. Nang marating niya ang bagong lokasyon, inactivate ni Chen ang kanyang panlabas na enerhiya at iniskan ang buong lugar. Tama ang bagong lokasyong ito. Mayroon talagang 1 siglong gulang na lumubog na barko. Napangiti si Chen, pagkakita sa barko dahil yayaman na siya. Kinarga niya ang loot mula sa barkong yun papunta sa akyatan, at hinayla ito ng mga tauhan ni Wang. Sinuri at sinabi ng sekretarya ni Wang kay Wang na 8 piraso ang nasira at 3 ang buo.
na tinatansya ang halaga sa humigit kumulang 30 milyon, ngunit kung ibinibenta ng pribado, maaari silang makakuha ng isa pang 20 milyon, napangiti si Wang, na tumatawag kay Chen, sa narinig at sinabing, "Narinig mo ba yun, buddy, tungkol yun sa sitwasyon?" Sinabi ni Chen kay Wang na ang iba ay nasa kanya, kailangan lang niyang mangolekta ng pera. Pagkatapos, pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Wang dala ang pera. Sinabi niya kay Chen na ang lot ay umabot ng higit sa 23 milyon, bawat isa ay nakakuha ng 11.5 milyon. Hiniling niya kay Chen na bilangin ito kung gusto niya. Sinabi sa kanya ni Chen na hindi na kailangan, siya nagtiwala sa kanya. Nang marinig yon, tumawa si Wang, na tinawag si Chen na isang prangka na lalaki. Sinabi niya kay Chen na makikipag-ugnayan sila sa kanya sa susunod na magkaroon sila ng impormasyon sa isang lumubog na barko. Tinitingnan ng lahat ng pera, naisip ni Chen, ngayon solve na ang problema ko sa pera. Pero mahina pa rin ang lakas ko. Kailangan kong mag-training to the point na hindi na ako maaapektuhan ng mga sniper bullet at granada bago ko subukan ang mga mas mapanganib na mga galaw. Kinabukasan sa Tianlan Marine Industries, pagdating ni Chen sa opisina, sinabi sa kanya ni Niacson na may nagsumite ng resume kahapon. Sinabi nilang maaari silang magdala ng 200 fishing enthusiasts bawat buwan para sa 50,000 buwanang sweldo. Hiniling ni Chen na makita ito. At inabot sa kanya ni Niacson ang resume highlights. Nakita ni Chen na member ng Fishing Association ang bagong lalaki at maraming kakilala sa field. Nang makita yun ni Chen, agad niyang napagtanto na scam ito at sinabihan si Niacson na tanggihan ito dahil siya ay isang scammer. Tinanong siya ni Niacson kung bakit hindi siya pumasok sa opisina nitong mga nakaraang araw. Sinabi sa kanya ni Chen na may malaking proyekto siya at kumita ng ilang milyon. Pagkarinig nun, namangha si Niacson at sinabing, "Boss, ang galing mo." Ngumiti si Chen at pinaalalahanan si Niacson na sinabi niyang tratuhin niya silang lahat pagkatapos ng proyektong ito. Kaya ngayong gabi, dadalhin niya siya sa Yunchang Tianwai para makapagpahinga. Nang marinig yun, tumalon si Niacson sa kaligayahan, isa pang batang babae na nakatayo sa likod ng pag-iisip, nagtatrabaho dito ay kahanga-hangang, madaling trabaho, magandang sweldo, at palaging tinatrato kami ng amo, hindi tulad ng kumpanya ng aking kaibigan, kung saan sinubukan pa siyang hampasin ng manager. Iniisip niya kung papayag ba siya o hindi, kung sinubukan siyang hampasin ng amo. Nang gabing yun, dinala silang lahat ni Chen sa Yunchang Tianwai Restaurant. Habang kumakain, sinabi ni Niacson kay Chen na hindi niya alam na napakalaki ng kikitain ng sea fishing, ilang araw lang na fishing trip, at milyon-milyon na. Sinabi sa kanya ni Chen na sinwerte siya at nahuli ang isang bluefin tuna, isang isda na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Habang nagpapahinga si Chen kasama ang mga babae, may lumapit sa kanya na lalaki at tinanong kung siya ba si Mr. Chen, ang may-ari ng Tianlin Marine Industries.